Serena, sigurado ka bang gusto mong palitan ang pangalan mo tungo sa Adrian? Lahat ng iyong mga dokumento ay kailangan na ipare-issue gamit ang bagong pangalan? Talagang sigurado. Ang Adrian. Ang ibig sabihin ay paglipad tungo sa mga bagong abotanaw. Iiwanan ko na ang buhay na ito ng tuluyan. Narito ang kumpirmasyon ng pagpapalit ng iyong pangalan. Ang iyong mga bagong ID ay magiging balido sa loob ng 7 araw. Salamat. Mr. Payne, patuloy mong hinahawakan ang singsing mo. Bilang CEO ng Shengshi Group, bakit ka magsusuot ng ganoong kasimpleng singsing? Ito ang aking engagement ring. Mayroon itong kahulugang hindi mapapalitan. Mas mahalaga pa kaysa sa buhay mismo. Siguro si Mrs. Payne ay nagligtas ng kalawakan sa nakaraang buhay upang magkaroon ng ganoong katapat na asawa. Ako ang pinagpala na mapanalunan ang isang pambihirang asawa. Mula sila sa unipormeng pang-eskwela tungo sa mga damit pangkasal, 5 taon na silang magkasama at patuloy pa. Parang tunay na kwentong pambata iyan. Isang tapat na bilyonaryong nahuli, si Serena, ay nabubuhay sa pangarap. Ganoon ba? Ako rin ay naniniwala na ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ginoo? Gusto kong ipatunaw ang singsing na ito. Sigurado ka ba? May nakaukit dito, malamang may sentimental na halaga, huling pagkakataon para mag-isip muli. Sayang naman. Pag-isipan mo mabuti. Ipinangako sa akin ni Spencer ng isang pasadyang gawang singsing bilang bonus. Panghuli na ang desisyon ko. Tunawin mo. Mahal, ang tagal mong umuwi. Pagod na pagod ako. Maliligo muna ako. Serena, nasaan ang singsing mo? Tinanggal ko. Bakit mo tinanggal? Ako mismo ang gumawa nito. Patunay ito ng pagmamahal natin. Masyado ng masikip. Ah, ganun ba? Sige, ipapaayos ko ang sukat nito sa alahas. Ano to? Para sa akin ba ito? Huwag mong buksan ngayon. Hintayin mong 7 araw bago mo buksan. Bakit? Kasi sa loob ng 1 linggo, mawawala na ako sa buhay mo. Kailangan ng oras ang mga regalo para magkaroon ng kahulugan. Sige, ano ang espesyal ngayong araw? Bakit may regalo? Anibersaryo natin ng kasal. Serena, sobrang busy ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya magpapareserba ako ng restaurant. Huwag mo nang intindihin. Serena, bakit ang layo mo? Naiisip ko na, nagliligaw na ang puso ng asawa ko. Ako, nagloloko. Ikaw ang lumalayo. Ikaw ang pumiling umalis. Ngayon, kukunin ko na ang puso ko. At lahat ng ibinigay ko sa iyo. Mahal, mali ako. May bago kasing restaurant sa downtown. Ang sarap ng pagkain nila. Magpapalit lang ako at isasama kita. Irog, sobrang dami ng trabaho ko. Kasalanan ko ito. Nakalimutan ko ang anibersaryo natin parang tanga. Karapat-dapat ako sa mas masahol pa. Ayos lang. Makinig ka. Ang pagkain nila ay tunay. Napakasarap ng foie gras nila. Giliw. Tawag sa trabaho. Kailangan kong sagutin ito. Babalik agad ako. Hintayin mo ako. Hi, Irog. Miss na miss kita. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, huwag mo akong tawaging honey? 7 na ang beses nating nagtalik ngayong araw. Hindi pa sapat? Hindi kailanman sapat. Gusto ko pa. Sapat na. Ang malandi mo.
Pumunta ka sa opisina ko bukas. Bibigyan ko ng tamang pansin sa trabaho. Tamang-tama ang timing. May surprise ako para sa iyo. Gusto mong makita? Hintayin mo lang hanggang bukas. Pagharap ko sa'yo. Sapat na ang usapan. Aalis na ako. Spencer, nangangaliwa sa harap ko mismo. Hindi takot na mapansin ko. O sa tingin mo'y napakagaling mo. Makakapagtagal ng ito magpakailanman. Ano ang problema, Serena? Wala. Nagkaroon lang ng pagkahilo. Dalhin kita sa ospital. Hindi na. Uwi na tayo. Serena, anibersaryo natin ngayong araw. Hindi pa tayo nakakain ng dinner. Ganito kaya, pumunta ka sa opisina ko bukas para sa lunch. Panoorin ang dalawa sa opisina. Nasira ko ang munting pagtatagpo ninyo. Nakakainis. Ano? Sige. Maaaring abala ako sa trabaho. Kailangan mong maghintay ng mas matagal sa opisina. Walang problema. Buong araw ako. Magkasama tayong uuwi pagkatapos ng trabaho. Okay. Mahal, sa tingin mo, kailan tayo? Magkakaroon ng anak? Tigilan mo. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Nandito ang period ko. Kailangan mo ng bird's nest soup? Sandali lang. Spencer, paano mo magagawa ang pakikipagtalik sa iba tapos magpapanggap na mahal mo ako? Kaawa-awa. Narinig kong nagmamarka ng teritoryo sa trabaho. Spencer Ayakin. Hoy, mahal. Mukhang di ka maganda. Inumin mo to para gumaling ka. Hindi pa naman oras ng trabaho. Bakit ka nagmamadali ng ganito kaaga? Papaalisin ko rin silang lahat. Sagutin mo. Kumusta? Spencer, dumating na yung package mo. Huwag mong kalimutang kunin. Ginoo, pakipirmahan po yung delivery ninyo. Sish, bilisan mo. Malitong delivery. Spencer, naniniwala ka ba sa 7-year itch? Dahilan lang yan. Ginagamit yan ng mga lalaki para mag-cheat. Iba ako. Ikaw lang, Serena, ang mahal ko. Ako lang? Tama. Paano kung may iba kang nagustuhan? Sinasabi ko, kung sakaling may iba akong mahalin, mamatay ako sa kidlat. Hindi ka ba natatakot masapian? Ano ba, Serena? Ikaw lang talaga para sa akin. Di naman gumagana yung mga sumpa na yan. May trabaho ka. Pumunta ka na sa opisina. Huwag kang mahuli. Hintayin pa nila, mga walang kwenta. Palitan ko silang lahat sa huli. Tanggalin mo siya. Kaya mo ba talagang gawin yon? Makinig ka, Serena. Sa buong mundong ito, wala nang ibang mahalaga sa akin. Spencer, siya ang tinutukoy ko. Hindi sila.
Narinig mo ba yon? O hindi? Serena, ito na ang ika, 100 kong pag-amin. Magiging nobya mo ba ako? Sabihin mo oo, 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 oo. Ipagpapatuloy ko ang panliligaw sa'yo. Kung tatanggi ka, ihahanda ko ang ika, 101 kong pag-amin. Sige, payag ako. Serena, nanunumpa ako. Maghihikayat ako. Para gawin kang pinakamasayang babae sa mundo. Halikan mo siya, halikan mo siya, halikan mo siya, halikan mo siya. Nandito na tayo. Tara na. Mag-focus tayong lahat. Mag-focus tayo, lahat. Madam, nandito ka. Madalas banggitin ni Mr. Payne ang pagmamahal mo sa milk tea. Ako na ang maghahatid. Ako na ang kukuha ng snacks. Mahilig sa pastries ang madam. Huwag mo siyang masyadong paboran. Nagkalaman si Serena. Hindi na kasya ang wedding ring niya. Sa paggalang, mali po kayo. Hindi mukhang mabigat ang madam. Tama? Hindi kasya ang singsing dahil lumiliit. Siguradong lumiliit. Sige, sige. Alam na alam ninyo ang weakness ko. Pero dapat ba ninyong paboran ang asawa ko? Ako na ang bahala sa lahat. Pinag-iisipan ni Mr. Payne ang lahat. Iiwan namin kayong dalawa. Jenna, maghain ka ng tea para sa Serena. Agad. Serena, nandito ang mga paborito mo. Serena. Ang timo. Salamat. Ano ito? Ako, paumanhin. Aksidente lang. Umalis ka. Opo. Okay lang ba, Serena? May dumi ang damit mo. Kukuha ako ng bago para sa iyo. Huwag mo na alalahanin, konting patak lang. Matutuyo din yan agad. Sige. Dumito ka. Serena, para sa akin, nag-download ako ng bagong movie para sa iyo. Enjoy mo habang babalik ako sa trabaho. Mag-lunch tayo mamaya. Oh, ang rooftop Mr. Payne at Jenna. Sino ang nakakaalam na darating si Serena ngayon? Kailangan nilang lumipat. So, ano ngayon? Dapat pa ba nating i-deliver sa Mr. Payne? Hindi na kailangan. Nakita ko si Mr. Payne na may dala-dala maraming kahon sa jacket niya. Dapat i-admire ang lakas ng loob niya, ginagawa ito mismo sa harap ni Serena. Grabe, tama? Gamitin ang delivery apps. Kahit ano, pwedeng i-deliver ngayon. So ang mga persistent calls kanina umaga ay galing sa couriers. Spencer Payne, Pagbalik ni Jenna sa trabaho kinabukasan. Tama na? Lahat? Lahat tayo ay professionals dito. Ang pagtulong sa amo ay parte ng trabaho natin. Sandali lang. Hindi ba sinabi lang nating dapat nating pasayahin si Serena? Ano ang alam niya? Milk tea at snacks ang nagpapasaya sa kanya. May power at pera si Mr. Payne hanggat maaari nating itago sa kanya. Panatilihin ang apoy sa bahay habang nag-enjoy sa ibang lugar. Pinakamaganda sa dalawang mundo.
Ang tigas mo sa akin kanina. Nasasaktan ako. Gusto mo ba pag ganito ako? Dito ka lang, huwag kang lalabas. Serena, bakit ka umakyat? Nakalimutan mo ang phone mo. Bakit ka pumunta sa rooftop? Nai-stress ako sa trabaho. Kailangan ko lang ng sariwang hangin. Ituloy mo lang ang pag-aarte, Spencer. Bakit nandito si Assistant Jenna? Pinag-uusapan namin ang tungkol sa trabaho. Kailangan naming mag-usap. Talaga? Eksakto. Kailangan naming pag-usapan ng mabuti. Sige, ituloy nyo ang pag-uusap. Maghihintay ako sa opisina. Sino ang nagsabi sa iyong lumabas? Ako. Pasensya na. Hindi ba kita binalaan? Kung malalaman niya ang tungkol sa atin, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, sa tingin mo hindi niya malalaman? Hindi ko hahayaang magawa mo ang gusto mo. Makinig kayong lahat. Kung malalaman ito ni Serena, lahat kayo ay tatanggalin. Huwag kang mag-alala, Spencer. Itatago namin ito. Walang makakarating kay Spencer. Talagang oo. Kumusta? Magandang araw, Serena. Ang iyong flight papuntang Norway sa susunod na linggo ay nakumpirma na. Bukod sa aking pasaporte, kailangan ko pa ba ng ibang dokumento? Hindi, yun lang. Pasaporte mo lang. Gets. Salamat. Pasaporte? Serena, bakit kailangan mo ng pasaporte? Naubusan ng passport ang kaibigan ko. Nagtanong kung paano papalitan. Nakakatakot ka. Akala ko iiwan mo ako. Amoy ng pabango ng babae sa'yo, Kadiri. Serena, anong problema? Sinabi ko sa kanila may problema sa tiyan mo. Hindi dapat pakainin ka. Hintay dito. Haharapin ko sila. Lumayo ka sa akin. Ang amoy mo nakakasuka. Ayaw mo sa amoy? Palitan ko. Alam mo ang totoo, Spencer. Hindi ito tungkol sa pabango. Tama na, okay? Huwag kang magalit. Bakit parang nagmamalasakit siya? Pero patuloy na sinasaktan ako. Pinagtataksilan ang relasyon natin. Tama ang executive. Normal lang sa mga lalaki ang magloko, basta hindi nahahalata. Nagkamali ka sa akin, Spencer. Hindi ako ganon ka-naive. Serena. Ano? Gastritis dahil sa stress. Gastritis, dahil sa stress. Tama, nagkaroon ng matinding stress ang pasyente na nagdulot ng malaking pisikal na epekto na nagresulta sa digestive disorders, kaya nagkasuka. Emotional stress. Kasalanan ko ito, Serena. Hindi ko naprotektahan ka. Kamusta ka na? Kailangan ko sagutin ang tawag, Serena. Sagutin mo dito. Isa lang ako na housewife, hindi maiintindihan ang mga business secrets mo. Si. Ano na? Sinabi ko huwag mo ako istorbohan. Spencer, buntis ako. Ano? Nasaan ka na? Nasa kagawaran ng pagpapaanak ng ospital ng lungsod ako. Sige, hintayin mo ako. Serena, may urgent na dokumentong kailangan kong pirmahan na i-deliver na sa baba. Babalik ako kaagad pagkatapos kong pumirma. Hintayin mo ako. Ginang Payne, talagang mahal na mahal ka ng asawa mo. Iniwan niya ang lahat para sa'yo. Ganoon ba? Pagkatapos nitong IV glucose, kailangan mong kumpletong magpahinga sa kama. Mahalaga ang emotional stability. Iwasan ang anumang matinding emosyon. O lalala ang kondisyon mo.
Kumusta? Serena, handa na ang divorce papers. Pupunta na ako ngayon. Spencer, hindi ako nakapag-almusal. Siye ako na. Pasaway ka talaga. Serena, ang tagal na nating hindi nagkita. Ano naman ang gusto mo ngayon? Hindi available si Spencer ngayong araw. Isang tawag ko lang, dumating agad siya. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin. Buntis ako. Baka naging masyadong magaspang kami. May mga senyales ng pagkunan ang sanggol. Well, sinabi sa akin ni Spencer para kang patay na isda sa bahay. Walang excitement. Mas gusto niya ang kasama ako para sa thrill. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Kung talagang mahal ka niya, bakit ka itinatago? Walang kwenta ang mga titulo. Mahal ko siya para sa kung sino siya. Alam ba ni Spencer tungkol sa mga text na ipinadala mo sa akin? Eh ano naman? Dinadala ko ang anak niya. Ako ang magiging ginang Pain sa huli. Gusto mo nang maging ginang Pain, ha? Kunin mo na ang titulo ngayon. Huwag mo akong guluhin. Ito ang pagkakaiba natin. Gusto mo ng mga second hand. Ayaw ko ng mga gamit na. Ikaw. Jenna, may urgentong bagay ako. Wala akong oras para sa mga kalokohan mo dito. Sigurado ka talaga dito? Magkasama kayo ng 15 taon. Oo, sigurado ako. Hindi nangangailangan ng pirma niya ang kontrata. Pagkalipas ng 2 taon ng paghihiwalay, ito ay magiging legal na. Naiintindihan. Serena, nasaan ka? Saan ka pumunta? Naghanap ako sa buong ospital. Umuwi ako. Mabuti. Serena, kailangan kong. Magbibiyahe ako para sa trabaho. Ingatan mo ang sarili mo habang wala ako. Si Ganyan ang matinong babae ko. Matino? Spencer. Mas gusto mo ba ang mga babae na clingy na nagpapakita ng sobrang atensyon? Siguro masyado akong rational, masyadong boring para sa'yo. Paano mo naiisip iyon? Serena? Galit ka. Magmamahal ka ba ng iba? Talagang hindi. Kapag nagduda ka, mawawala ako magpakailanman. Seryoso ako. Subukan mong tumakbo. Ipapasara ko ang mga airport, mga istasyon ng tren, hindi ka makakatakas. Hindi ko hahayaan kang umalis. Seryoso talaga ako. Sige, sige. Mahal, tumakbo ka hanggang gusto mo. Bigyan kita ng 3 araw. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Kapag nagdesisyon akong umalis, hindi mo na ako muling makikita. Anong nangyayari? Brooke. Tingnan mo, tingnan mo. Ito. Ang kapal ng mukha ng kabit. Paano siya naglakas loob na magpadala ng ganitong video para manginis sa'yo ng ganito? May iba pa. At Itong si Spencer. Siya yung humabol sa'yo dati. Ngayon, hinahayaan niyang ganyanin ka ng kabit niya. Patay na ba siya o ano? hindi na importante yun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka mawawalan ng anak. At hindi ka magkakaroon ng mga problemang ito sa pagbubuntis. Brooke, ipinagkakatiwala ko sa'yo ang divorce case ko. Para ipagdiwang ang pagbubuntis ko, binigyan ako ni Spencer ng bakasyon sa Maldives. Ma'am, ang mga damit at sapatos na ito, personal na pinili ni Ginoo. Napakamahal ng mga ito. I-donate mo lahat. Walang matitira. Nakatuon na agad ang bagong tatay sa edukasyon ng bata. Kahit nabutil pa lang sa tiyan ko ito, kinakausap na ito ni Daddy sa pamamagitan ng tiyan ko araw-araw.
Miss, sigurado po ba kayo sa pagsasara ng account? Sigurado ako. Naiintindihan po. Binook ni Spencer ang buong isla para sa akin. Lahat ng paputok sa Maldives ay binili niya para lang sa birthday celebration ko. Lahat ng ito ay inihanda para sa akin. Bakit ka umiiyak? Tanga! Marami pang sorpresa ang darating para sa'yo. Ako na ang pinakamasayang babae sa mundo ngayon. So birthday pala ni Jenna ngayon. Birthday plus pagbubuntis. Para sa kanilang dalawa. Double celebration, di ba? Hoy, Brooke. Alis na ako. Ipa-courier ko sa'yo ang phone. Nandun ang ebidensya ng pagtataksil ni Spencer para sa kaso. See ya. Tapos na ang lahat. Ang numero na tinawagan mo ay naka-off. Spencer, pauunahan na ba ang bakasyon natin? Babalik na sa pagtatago, ha? Nakalimutan mo ba kung sino ka? Mahal ko lang talaga ang iyo. Ako. Sige, alam ko ang lugar ko. Pero pwede mo bang hindi ako sigawan? Sige. Huwag kang umiyak. Buntis ka. Masama para sa sanggol. Magpakabait. Kaya, naalala mo na nagdadala ako ng anak mo? Bili ko ng bag para mag-apologize. Anong bag? Hindi ako kasama mo para sa pera. Siguro. Pwede. Isang huling beses bago ka umalis? Kitten. Pwede kang umalis na. Ang numero na tinawagan mo ay naka-off. May problema. May nangyari ba kay Serena? Huwag kang mag-alala. Baka namatay lang ang phone niya. Hindi. Ganoon pa rin ang kilos niya. Pero iba ang pakiramdam. Spencer, nandito ako. Hindi ko hahayaan mong mag-isip ng ibang babae. Nakalimutan mo ba ang posisyon mo? Sinabi ko sa iyo sa simula, Serena, ang asawa ko. Hindi ako nag-aalala. Hindi ko ibibigay ka sa ibang babae. Bago ako mag-init. Lumayas. Spencer, sinasabi ko, sa isang araw, ako ay magiging ang tunay mong asawa. Hintayin mo lang. Honey, nasa bahay ako. Mahal. Irok, nandito na ako. Giliw. Tungkol sa iyo at kay Jenna, alam ko na ang lahat. Maghiwalay na tayo. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan. Paumanhin. Hindi maabot ang numerong iyong tinawagan. Paumanhin. Hindi makakonekta ang tawag. Serena. Serena. Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Serena. Masyado mo akong kilala. Alam mo nang pupunitin ko ang mga papeles ng paghihiwalay. Naglagay ka ng mga kopya sa lahat ng lugar. Desidido ka bang makipaghiwalay sa akin? Brooke,
Alam mo ba kung saan pumunta si Serena? Mag-asawa kayo. Kahit ikaw, hindi mo siya mahanap. Paano ko malalaman? Serena. Ngayon nawala ka na. Paano ka mabubuhay? Ginoong Payne, ang account na pinag-transfer mo ay sarado kahapon. Ano? Serena, hindi ako papayag sa divorce kahit saan ka magtago. Hahanap kita. Ano ito? Para sa akin ba ito? Huwag mo munang buksan. Maghintay ng 1 linggo bago buksan. Bakit niya ibinigay sa akin ito? Ito ang wedding rings natin. Tinunaw niya ang wedding rings natin. Makinig kayo. I locked down ang airport agad. Ngayon na. Hanapin ang asawa ko sa airport ngayon. Bilisan ninyo. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Opo, Ginoo. Serena. 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 Pasensya na. Serena. 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 Spencer, nandito ka na. Para sa'yo. Hindi mo suot ang sayo, pero ito ang ibinigay mo sa akin? Heto, Ito ay inihanda para sa'yo. ayos lang. Binilhan kita ng almusal. Kainin mo. Hindi ka rin kumain, di ba? Kumain ka na. Hindi ako gutom. Ikaw na ang kumain. Gawin natin ito. Hatiin natin. Sa hirap at ginhawa. Magkasama tayong haharap sa lahat. Mula ngayon, maging Mrs. Pay na kita. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon. Hinay-hinay lang. Iwanan mo ako. Saan ka pupunta? Serena. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundong ito. Spencer, ingat. Serena. 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 Serena? Huwag mo akong iwan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Serena. 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 Sino ka ba? Pasensya na. Ako ang nagkamali. Baliw ka ba? Spencer, hindi pa namin nakikita si Serena. Kung hindi natin siya makita ngayong araw, lahat kayo ay tatanggalin. Kailangan kong mag-report ng nawawalang tao. Nawawala ang asawa ko. Pinaghihinalaan kong baka saktan niya. Ang sarili niya. Mayroon bang anumang away o hindi pagkakaunawaan kayo ng asawa mo kamakailan? Wala. Lagi kaming nagmamahalan. Sigurado ka ba diyan? Sir, kung talagang gusto mong mahanap namin ang asawa mo, kailangan mong sabihin ang totoo. Kung hindi, hindi ka namin matutulungan. May iba ako. Nalaman niya. May kabit ako sa labas. Nalaman niya. Kaya dahil sa kabit mo umalis ang asawa mo? Tama ba? Ganito ba ang paglalaro ng mga mayaman? Sapat na, umuwi ka at maghintay ng update. Kapag may nakita kami, makikipag-ugnayan kami sa iyo.
Ang mga account na dinelete sa platform mo ay maaaring ma-recover sa loob ng 7 araw. Gusto kong i-restore ang account data ni Serena. Gino, ang pag-recover ng account ay dapat gawin ng may-ari ng account. Ako ang asawa niya. Hindi ba ako makakapag-withdraw para sa kanya? Ginoo, pasensya na. Hinahamon mo na i-delete ito ha? Mag-file ako ng complaint agad. Makikipag-ugnayan ang abogado ko sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang backend mo ay mayroong lahat ng data. Ang pag-recover nito ay hindi dapat ganito kahirap. Magpatuloy po kayo. Ako. Alam kong may mga regulasyon kayo, pero ang asawa ko talagang umalis na sa bahay. Kahit ang mga bank card niya at social media ay nabura na lahat. Kung hindi mo ako tutulungan, wala na ako kahit anong clue na natitira. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pasensya po, wala kami access. Serena, nasaan ka? Ano po? Mr. Payne, ako ang abogado ni Serena Brooke Wyman. May oras ka ba para bisitahin ang law firm namin para pag-usapan ng mga bagay? Convenient? Pupunta ako ngayon. Nasaan ang Serena? Kailangan kong makausap siya. Sabihin mo sa kanya na harapin ako. Miss Anning ay hindi narito. Ipinaubaya niya ang divorce agreement sa law firm namin. Hindi posible ang divorce. Anong karapatan mo? Sinabi sa akin ni Serena, na tiyak na pipirasuhin mo ang unang kasunduan sa diborsyo, kaya naghanda siya ng 2 kopya. Spencer, huwag kang mag-atubiling pumunit hanggat gusto mo. Marami pa kaming reserba. Kapag tapos ka na, pag-usapan natin yon. Nagkamali lang ako na nagagawa ng bawat lalaki. Natuto na ako. Nakikiusap ako. Pahintulutan mo akong makita siya. Pasensya na. Talagang hindi ko alam kung nasaan si Serena. Kung tatanggihan mo ang diborsyo, maghahain kami ng kaso. Hindi ba niya man lang masabi sa akin tungkol sa diborsyo ng personal? Brooke, hindi ka tanggap-tanggap ang pag-uugali ko. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Nakikiusap ako. Sabihin mo lang sa akin kung saan nagtatago si Serena. Sobrang nangungulila ako sa kanya. Brooke, pasensya na kung naging bastos ako sa'yo noon. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Pakiusap, sabihin mo kung nasaan si Serena. Namimiss ko siya ng sobra. G. Payne, mas gusto ko pang mahanap siya kaysa sayo. Kung ganoon, kung sasabihin mo sa akin kung nasaan si Serena, bibigyan kita ng 50 milyon. Dapat noon mo pa naisip yan. Bakit ngayon ka pa maglalaro? Ang 50 milyon ay makakapagbukas muli ng law firm mo. Akala mo pera ang solusyon sa lahat? Makinig kang mabuti. Ang mga bagay na madaling mabili ng pera ay yung mga mapagkunwaring gold digger tulad ni Jenna. Tingnan mo na lang. Kinagantimpalaan ako ni G. Payne sa paggawa mismo niya ng singsing para sa akin. Narinig ko na pupunta ka sa opisina bukas para kunin ang stake mo. Hayaan mong linawin ko Spencer Payne ay akin. Hindi siya makikita mo ngayon. Sa huli, isang tawag lang ay napatawag ko siya. Oh, nakalimutan ko bang sabihin? Buntis ako. Para ipagdiwang ang pagdating ng ating sanggol, Spencer ay nagbibigay sa akin ng getaway sa Maldives. Ang bagong tatay ay nagpaplano na ng edukasyon ng ating anak. Kinakausap niya ang ating munting sanggol sa pamamagitan ng tiyan ko. Maaari mong paniwalaan ito? Pinakamainam na pagbati sa inyong dalawa. Tapos na ako sa kanya para sa mabuti. Akala ko walang contact sila sa likod ko. Naniniwala ako, Jenna, ay isang harmless sweet talker lang. Hindi inakala. Siya ay nang-harass sa Serena sa lahat ng mga provocative messages. Mr. Payne, kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi ko kailanman pipirmahan ang mga papel. Sumi kung gusto mo tingnan kung gaano kalayo ang makukuha mo. Sa mga dokumentong ito at 2 taong paghihiwalay, magbibigay ng diborsyo ang korte base sa pagkasira ng pagsasama. Talagang hindi maaaring magdiborsyo. Napakalalim ng pagmamahalan namin. Mabubura ba ng isang pagkakamali ang lahat ng meron tayo? Spencer, wala kang hiya. Nakiusap ka para mahalin ka ni Serena.
At nangako ng walang hanggang pag-ibig. Ano nangyari? Hindi ka lang nangaliwa. Patuloy mo pa siyang niloloko. Ang galing-galing mo, makapangyarihang CEO ng Payne Group. Kahit anong sabihin mo, ako, si Spencer Payne, ay hinding-hindi papayag sa diborsyo. Naiparating ko na ang mensahe. Nakakasuka ang pakikipag-usap sa'yo. Bumalik ka sa kabit mo. Ano po, ma'am? Itapon mo lahat ng mga larawang ito. Palitan mo ng mga tunay na obra maestra. Tingnan mo ang basurang iginuhit niya. Nakakadiri. Anong pangit na bagay ito? Hiniling po ito ng madam. At kailangang palitan ang alpombra ng isang pasadyang gawa at luho. O iisipin ng mga kaibigan kong nagsisinungaling ako tungkol sa estado ko. Tigil, anong ginagawa mo? Lumabas ka. Spencer, bakit ang tagal mo? Hindi mo ba nagustuhan ang pag-aayos ko? Sinong nagpahintulot na hawakan mo tong mga to? Anong suot mo? Nakita ko ito sa aparador. Ano? Hindi ba't binibigyang diin nito ang hubog ng katawan ko? Para kay Serena ito. Hindi niya ito isinuot. Hindi ba't mas nakakaaliw ito? Anong ginagawa mo? Alam ko ang iniisip mo, pero kailangan bang maging magaspang ka? Jenna, wala kang hiya talaga. Ako? Walang hiya? Hindi mo ba gustong-gusto yan sa akin? Kung may kahit konting delikadesa ka, hindi mo ipinadala sa Serena ang mga yan. Paulit-ulit kong sinabi sa'yo, huwag kang magpasikat sa harap niya. Hindi mo nakinig. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Hindi ko ipinadala ang mga mensahe o litrato sa Serena. Siya ang nag-imbento sa akin. Nagtatangka siyang iskandalo ako. Nagbibiro ka pa? Spencer, dinadala ko ang anak mo. Hindi ba pwedeng mas magaan ang pakikitungo mo sa akin? Huwag mong gamitin ang bata. Para sa akin, libangan lang ako. Huwag mong isipin na ikaw ang babae rito. Sinabi ko sa'yo mula pa sa simula, aning ang legal kong asawa. Hindi ka karapat dapat magsukat ng sapatos niya. Tingnan mo mismo. Spencer, sumpa ako. Hindi ko sinadya na magsinungaling. Patawarin mo ako? Labis-labis lang ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya nagawa ko ang mga desperadong hakbang. Mahal mo ako? O ang pera ko? Alam mo ang katotohanan. Tunay ang nararamdaman ko. Magbibigay ba ako ng anak? Kung hindi, may anak tayo. Tama na. Akala mo hindi ko malalaman? Plano mong gamitin ang anak para manipulahin ako. Hayaan mong linawin ko. Ang anak na ito, walang kahulugan. Spencer. Ilabas siya. Hindi, Spencer. Spencer Payne. Ikaw ang unang nanligaw sa akin. Hindi mo to dapat gawin. Lumabas. Spencer. Lumabas, ngayon. Spencer, pakiusap. Spencer Payne, halimaw ka. Spencer Payne, anong nagpapaisip sa'yo na mas mabuti ka? Sex lang ang dahilan kung bakit nagkatuluyan tayo. Sa simula, gusto mo katawan ko, gusto ko pera mo. Purely, transaction lang talaga. Habang nakikipagtali ka sa akin, naisip mo ba, asawa mo, kahit minsan? Hindi mo makontrol urges mo, hypocrite. Anong problema nitong babae? Malamig na malamig dito. Bakit nakahubad siya? Mga kabataan ngayon, walang hiya. Talagang kahiya-hiya. Hindi mo ba narinig? Inamin niya na siya ang nagpasira ng isang pamilya. Tagawasak ng tahanan. Pinatalsik siya ng asawa pagkatapos mahuli. Mukhang ang decent, pero trash ang ugali. Nakakadiri. Record mo to. Kunan mo siya. I post to online. Tigilan ang pag-film. Lahat kayo. Spencer! Spencer! Sige, aalis na ako, Ginoong Payne. Kahit clothes lang ibigay mo sa akin. Ginoong Payne, Miss Lin. Ayoko marinig tungkol sa kanya.
Sila Spay? Sobrang gago ka. Sumama lang ako sa'yo dahil pinatulan mo ako. Akala mo, may pakialam ako sa'yo? Maghihintay ako sa pagbalik mo ng nakayuko. Mga salbahe lahat ng mga lalaki. Maghintay ka lang. Hindi inaasahan ang ganitong drama dito. Ang kontrabida ay nagpapalaki ng eksena. Tigilan mo ang pag-film nito. Gusto mo tawagan ko ang pulis? Akala mo gusto naming panoorin ito. Mga manira ng pamilya tulad mo ay nagpapabagsak ng mga kasal. Ngayon, nahalata ka at pinagtabuyan. Bakit hindi ka pa umuwi? Nagpapakatanga ka dito. Tama. Magkaroon ka ng respeto sa sarili. Dapat may dignidad ang mga tao. Kahit sino na may kahit kaunting kabaitan magtatago sa kahihiyan. O, Ang lipunan ay tumutuya sa mahirap, hindi sa mga malibog. Ano ngayon? Kahit nasa kahabaan ako, mas maganda ang kalagayan ko kaysa sa inyong mga dukha. anong lakas ng loob mo para magpakawalang hiya? Talagang walang hiya ka. Anong problema? Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat. Sa mga relasyon, ang hindi minamahal ay ang tunay na kontrabida. Ang kakatawa. Talagang mahal ka siguro ng lalaking yon, kaya ka pinaglakad ng hubad. Laruan ka lang. Akala mo totoo ka. Ang mahal ng bahay na ito, masamang tao kaya siya? Gusto magnakaw ng manok? Pero ang pain ang nawala. Ate Lee, hindi ba't noong nakaraan, nagloko rin ang asawa mo? Kaya pala gusto siya ng mga lalaki. Tingnan mo siya. Ang bata at sariwa. Parang mapipiga ang tubig sa kutis niya. Masamang babae ka. Sinisira mo ang pamilya ng iba. Mamatay ka sana ng masakit. Matandang bruha, ganyan ka na nga. Ako pa? Ang tawag mong masamang babae? Ikaw nga, hindi mo siguro kayang maging masamang babae. Niloko ka ba ng lalaki? Nagmamagaling ka bilang masamang tao? Mga ate, hulihin natin siya. Suntukin natin siya. Oo, bugbugin natin siya. Anong ginagawa ninyo? Suntok! Suntok! Patayin natin tong masamang babae. Suntukin siya. Walang hiya kang masamang tao. Tigilan nyo, masamang babae. Tigilan niyo ako! Bitawan niyo ako! Umalis ka! Tigilan na ang away. May makakatulong ba sa akin? Tulungan mo ako. Makikipagtalik ako sa kanya. Totoo yan. Gagawin ko. Kasama ako. Tigilan mo yan. Huwag tumitig at maglakad na. Kukunin mo ang mabilisang babae. Isang batang babae tulad niya gamit ang mga bagay na yan bilang panghihikayat. Talagang walang hiya. Eksakto. Basura lang siya. Ingatan mo ang kalusugan mo. Tama. Baka may STD siya at tinapon ng sugar daddy niya. Mag-ingat ka, pare. Umalis kayo, lahat kayo. Paano mo nagawa ang walang hiya? Papatayin kita. Walang hiya? Suntukin siya. Si. Nakakadiri. Tulong. May tao ba doon? Spencer, ang kahihiyan ngayon. Babayaran ko ito sa ibang araw. Sa masamang sitwasyon, magkakasirahan tayo. Ginoong Payne, may nakita kaming saksi sa paliparan na nakita si Ginang Payne na sumakay ng eroplano. Tiningnan ko ang listahan ng pasahero nung araw na iyon. Wala ang pangalan niya doon. Mukhang gumamit ng pekeng pangalan si Ginang Payne. Ano? Isang babaeng nagngangalang Adrian na tumutugma sa description ni Ginang Payne ang bumili ng tiket papuntang Norway. Mag-book ka ng flight para sa akin papuntang Norway. Agad. Kaagad. Sino ka? Ito ba ang Chinese bee? Bee? Oo, ito nga. Ako si Spencer Payne. Hinahanap ko ang asawa ko. Si Serena. Nakatira ba siya dito? Mali siguro ang pagkakilala mo. Walang nakatira dito na may ganyang pangalan. Hindi ka pwedeng pumasok. Pasok. Si. Magbigay daan. Tama. Ito ang signature style ni Serena. Nandito siya. Saliksikin ng lugar. Opo. G, Pay. May nakita kami. Lumabas. Mga estudyante, tapos na ang aralin natin ngayon. Puwedeng nang umalis.
Senior, may bagong Chinese restaurant sa East Side. Ang sarap ng pagkain doon. Subukan natin. Si, Ako na ang magbibit niyan para sa iyo. Espinier, kumpirmado na ang iyong asawa ay nag-aaral sa paaralang ito ng sining. Serena. Sundan sila. Kuya, bakit tayo tumatakbo? ex-asawa ko yun. Ikaw? Nakapag-asawa ka na. Wala nang mga tanong. Tuloy lang tayo. Kuya, Hindi ngayon. Tara na ngayon. Serena. Spencer, hinanap na namin ang buong paaralan. Hindi makita ang asawa mo kahit saan. Balik sa apartment. Dapat siyang bumalik ngayong gabi. Oo. Lumabas. Binata, 1 buwan na. Hindi siya babalik. Naghihintay dito araw-araw. Mas mabuting hanap mo sa ibang lugar. Nahanap sa lahat ng lugar. Sadyang nagtatago siya sa akin. Serena, ano ang dapat kong gawin para makuha ang pagpapatawad mo? Kumusta? Spencer, matagal ka nang hindi pumapasok sa opisina. Ang proyektong Sheng Yuan. Maaaring kailanganin ng iyong personal na atensyon. May balita ba kay Serena? Wala pa. Pero hinahanap pa rin namin. Naiintindihan ko. Pero Spencer, naghihintay sa'yo ang buong kumpanya. Kung wala si Serena, ano pa ang saysay ng lahat ng ito? Ano ang saysay? Spencer, gusto mong makita si Serena? Pumunta ka sa West Suburb Factory. May impormasyon ako. Yen na. Nasaan si Serena? Spencer, ay naku. Dapat ba kitang tawaging Mr. Payne? Akala ko hindi na tayo muling magkikita. Pero para sa babaeng iyon, na si Serena, handang gawin mo ang lahat. Tigilan mo yan? Nasaan si Serena? Maghintay ka. Malapit na siyang dumating. Pinagdaanan mo ang lahat ng to para sa kanya. Talagang malalim ang ugnayan ninyong dalawa. Yen na. Wala akong oras para sa mga laro mo. Laro? Spencer, hindi ka ba nagtataka tungkol sa ang mga nangyari sa akin pagkatapos nating maghiwalay? Miss Woods, mula ngayon, tinatanggal ka na sa aming kumpanya. Ano? Spencer Payne, lumampas ka na. Hindi lang ako tinanggihan mo bilang kasintahan, pati pinatanggal mo pa ako. Iniwan mo akong walang pag-asa. Ikaw. Ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang anak. Nasaan ang anak ko?
Saan ang anak ko? Gising ka na? Nag-miscarriage ka. Hindi nakaligtas ang sanggol. Mag-ingat ka sa susunod. Ang dami mo ng pagpapalaglag. Baka hindi ka na magkaanak. Siya yung babae. Manloloko. Naipagtabuyan. Walang hiya. Ay nako. Ikaw pala yung babae na pinagkakalat ng mga tao. Nakakadiri. Pokpok, umalis ka sa amin. Layas. Tumalikod ka na. Nakakahiya ka. Umalis ka na. Kalapating mababa ang lipad. Huwag kang umiwas sa tanong. Nasaan si Serena? Si Serena ito. Si Serena iyan. Nababaliw ka sa kanya. Hindi ka mabubuhay nang wala siya? Nawalan ako ng lahat. Dahil sa'yo. Hindi mo man lang ako tingnan. Wala na akong natira. Sira, nawasak ang pangalan ko. Salamat sa'yo. Huwag kang magpanggap na tapat. Kawawa ka. Nakakasuka ka. Basura ka. Kung ako'y malungkot, kasama kita. Dito magtatapos ang lahat. Pareho tayong masisira. Jenna, nababaliw ka ba? Asido sulfuriko ito? Anong gusto mong gawin? Makikita mo? Hintayin mo. Tuloy kayo lahat. Bakit kayo nandito? Hindi ba't dapat nasa opisina kayo? Kagalang-galang na mga miyembro ng lupon. Tingnan ninyong mabuti ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi niya kayang pamahalaan ang kumpanya. Binalaan ko na kayo noon pa. Ngayon ay ganap na siyang walang silbi. Paano tayo magpapatuloy? Pag-isipan ninyong mabuti bago kumilos. Spencer, ito ay kasunduan ng paglipat ng equity ng kumpanya. Ang personal mong pagkakamali ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa grupo. Nagbotohan ng board na alisin ka bilang CEO. Spencer, oras na para bumaba. Hindi ako mag-sign. Sa lahat ng ginawa ko para sa inyo, alam mo ang katotohanan. Mga pansamantalang pagsubok lang ang mga ito. Huwag mong isipin na magplano para ibagsak ako. Spencer Payne, nagpapanggap pa ba? Gumising ka na. Hindi mo nga mahawakan ang sarili mong pag-asawa. Pinapamahalaan ka. Nang babae, ang lalaking napamamahalaan ay hindi karapat-dapat na mamuno sa amin. Huwag mong banggitin ang ani. Pinilit mo siya sa akin. Walang tigil! Hindi siya aalis kung hindi dahil sa inyo. Tama na. Hindi mo kontrolado ang sarili mong pagnanasa. Nag-enjoy ka. Ngayon, ayaw mong panagutan? Kawawa. Maging matalino. Umalis ka na. O gagawa kami. Huwag mong subukan ang aming pasensya. Kung sinasabi ko sa iyo na alam ko ang kasalukuyang address ni Serena at gusto kitang makipag-deal, ano sa tingin mo? Spencer, hindi mo ba sinasabing mahal na mahal mo si Serena? Ngayon, pumili ka sa kanya at sa kumpanya. Pirma mo itong kasunduan, Spencer. At sa iyo na ang impormasyon. May lead ka nga ba talaga kay Serena? Mukhang hindi pa seryoso si Spencer. Susunugin ko na lang kaya ito? Sandali. Pipirma ako. Spencer Payne, talaga bang sulit na isakripisyo ang lahat para sa kanya? May naging halaga ba ang lahat ng ito? Bawat sandali. Higit pa sa sarili kong buhay, ang halaga niya. Kung alam mo na darating ang araw na ito, bakit mo pa sinimula ng lahat noon? Ikaw ang nanloko. Ngayon, ikaw ang nagsisisi. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Wala dito. Nagsinungaling ka talaga sa akin? Oh, G. Payne. Sino ang mag-aakala? Ang dakilang negosyante mismo. Nasaan ang pagiging makatwiran mo? Hindi ko maintindihan. Pakitang tao lang ba ito o ang totoo ka? Kapag asawa mo na ang usapan, nawawala ka sa sarili.
Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka ng kwenta. Huwag mo kaming sisihin kung nilinlang ka namin. Sa makapal mong bungo kahiya-hiyang aminin na minsan kitang sinundan. Mahal, wala nang kwenta si Spencer Payne ngayon. Walang silbi talaga siya. Kaysa mag-aksaya tayo ng oras dito sa kanya, dapat umalis na tayo kaagad. Sino ang mag-aakala na ang dating makapangyarihang CEO ay magiging isang kalye? Nababaliw. Umalis na tayo. Isang kahabag-habag na kalye lang. Nakakadiri. Mahal, may naisip akong masayang gawin. Maglibang tayo sa kotse ngayon. Nawala na ang lahat. Nasaan ka na? Bumalik ka na. Ipagpapalit ko ang lahat para sa'yo. Pero ikaw, nasaan ka na ngayon? Anong ginagawa mo rito? Bahay ko ito. Ipadampot mo yan. Ginoong Payne, tama ba? Opisyal naming ipinaalam sa iyo. Ang villa ay nakapangalan sa kumpanya. Ito ay isinailalim sa pangangasiwa ng mga autoridad. Ngayon ay pag-aari na ng kumpanya. Lahat ng bagay sa villang ito ay mananatili rito. Huwag kang kukuha ng kahit ano. Kailangan mong umalis kaagad. Bahay ko ito. Akin ang lahat ng narito. Ipadampot mo yan ngayon din. Sabing ibaba mo. Hoy, anong problema mo? Tumigil ka sa pang-aabala sa aming trabaho. Umalis ka sa daan. Tinulak mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Baliw ka. Nagpapanggap ka pang amo? Alam ng lahat na bangkarote ka na. Tigilan mo na yan. Ito ang bahay ang huling alaala ng asawa ko at sa akin. Hindi ko hahayaang kunin mo ito. Lumabas ka. Kung hindi ka aalis ngayon, mapipilitan akong gumawa ng hakbang. Ayoko sa mga mayayabang na mayaman tulad mo. Akala mo ba ang pera ay nagpapawalang infeksyon sa'yo? Gumagawa ka ng kung ano-ano. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang pakiramdam ng pagiging basura. Sugurin niyo siya. Tara na, mga pare. Sa susunod, wala ka na. Umalis kayo diyan. Serena, saan man ka pumunta, hahanapin kita. Excuse me, magkano ang manika na ito? 10 piso, bawat isa. Kung 2 ang kukunin mo, 15 na lang ang 2. Ang cute nito. Kukunin ko na ito. Serena. Spencer, ano ang nangyari sa iyo? Serena. Saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Naghanap ako sa iyo ng buong 5 taon. 5 taon? Paano ka naging ganito ka-brutal? Serena, nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Maari mo ba akong patawarin? Patawarin mo ako. Spencer, divorce na tayo ngayon. Kumalma ka. Ang ginagawa ko hindi mo iyon dapat pakialaman. Wala kang karapatan na kontrolin ako. Serena, hindi ako pumapayag. Hindi mo ako maaaring iwan hanggat hindi ako pumapayag. Ikaw ay magiging asawa ko magpakailanman. Bitawan mo ako. Hindi. Spencer, bitawan mo ako. Nababaliw ka ba? Antingnan, binili ko ang paborito mong candy. Bitawan mo ako. Sino ka? Alisin mo ang mga kamay mo sa asawa ko. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Bitawan mo ang asawa ko. Serena,
Paano mo naging asawa siya? Asawa kita! Malinaw naman! Hindi pa ako pumapayag sa diborsyo. May ebidensya ako ng pagtataksil mo. Nakapag-file na ako para sa diborsyo. Mabibigyan ito ng bisa sa loob ng 2 taon. Natanggap mo na ang sumpeinan ng korte. Bakit mo pa pinipilit ito? Ganun pala. Ikaw pala yung taksil na gago. Winston, huwag kang bababa sa kanyang antas. Spencer, binabalaan kita. Asawa ko na si Serena ngayon. Kami ay ikinasal 3 taon na ang nakalipas. Lumayo ka sa kanya. Kung hindi, magsisisi ka. Imposible. Serena, hindi mo ako iiwan. Nagsisinungaling ka. Nagsasabuatan kayong lahat laban sa akin. Anning, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka, di ba? Spencer, 5 taon ang nakalipas, hinahawakan mo pa rin yan. Magpatuloy na tayo sa ating buhay. Tigilan mo na ang pag-iisip sa nakaraan. Panahon na para bitawan mo yan. Hindi ko kaya. Akin ka. Hindi ko hahayaang pakasalan mo siya. Bitawan mo ako. Serena, alam kong nagkamali ako. Tinapos ko na ang lahat ng ugnayan ko kay Lind. Hindi ko siya minahal. Ikaw lang ang mahal ko. Serena, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Spencer, alam mo ba kung bakit ako'y umalis ng walang paalam 5 taon na ang nakalipas? Pinili kong manahimik noon upang hindi masira ang iyong dignidad. Kung patuloy kang magpapakita ng kahihiyan sa sarili mo, Nanay! Nanay? Nanay, tingnan mo! Gumawa ako ng 2 pulang sintas na singsing para sa'yo at sa tatay. Isang para sa tatay, isang para sa'yo, nanay. Nanay, sino itong tito? Mukhang kakaiba siya. malamang gutong katara na handa na ang dinner sa bahay. Serena, paano mo masasabi? Magmamahal siya sa iyo magpakailanman at hindi magkakamali. Panatag ka, Mr. Payne. Ang mga nakakadiri mong plano ay wala sa akin. Umalis. Serena. Papasukin niyo kami. Kailangan naming makausap si Serena. Tita Wang, Sino ka? Ano ang gusto mo? Bahay ko ito. Anong ginagawa mo? Lumabas ka na ngayon. tito at tita, paano kayo nakarating dito? Serena, samahan mo kaming tingnan siya. Nakikiusap kami sa'yo. Nabaliw na si Spencer. Totoo, nabaliw na siya. Pumunta ka nga at bisitahin siya. Baka makatulong yon para gumaling siya. Iligtas mo siya. Pakiusap. Dalhin niyo siya sa doktor. Anong kinalaman yan sa asawa ko? Serena, iligtas mo siya, Anig. Pakiusap. Tito, tita, mahabag naman kayo. Tito, tita, tumayo kayo, pakiusap. Tigilan nyo na yan. Tita, diborsyada na ako kay Spencer. Wala na talaga akong pakialam sa mga problema niya. Hindi ko nahahayaang maapektuhan muli ang pamilya ko. Ayoko ng kaguluhan niya na makaapekto sa pamilya ko. Pasensya na. Serena, alam kong hindi ka walang puso. Si Spencer ang unang nagtaksil sa'yo. Siya ang may kasalanan sa'yo. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Pero anak ko pa rin siya. Gawin mo ito para sa amin. Dalawin mo siya kahit minsan. Pakiusap? Nakikiusap ako sa'yo. Winston, ako. Pupunta tayo kung gusto mo. Kung ayaw mo, papaalisin ko sila. Serena, Ikaw ang bahala. Susunod ako. May kinalaman din ako sa kalagayan niya. Tingnan natin siya. Ayos. salamat sa Diyos. Paano siya napabilis na lumala?
Maayos siya, ilang araw lang ang nakalipas. Mula nang makita niya kayong dalawa, ganito na siya. Lahat na lang ng tao, Serena ang tawag. Wala kaming magawa, kundi dalhin siya sa ospital. Serena, pumunta ka para bisitahin ako. Nakilala niya. Ang isang tao. Salamat, may reaksyon na siya ngayon. Ikaw ang dahilan ng himalang ito. Serena, miss na kita. Bakit ang tagal mo? Diyos ko, anong kasalanan ko para dito? Anak ko. Hindi mo ako pinapansin. Hindi ikaw ang Serena ko. Anak? Siya. Nababaliw na nga siya ngayon. Siya. Talagang baliw na siya. Mukhang hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. At ayaw niyang harapin ang mga pagkakamali niya. Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang kulungan. Pasensya na, tito at tita. Mukhang wala na akong magagawa. Aalis na ako. Serena, sandali ka muna. Subukan mo pa ulit, pakiusap? Baka maalala niya ulit. Nakikiusap ako sa iyo bilang nanay niya. Tita, naiintindihan ko talaga. Pero lahat ng ito, desisyon niya iyon. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Wala na akong magagawa pa. Paumanhin, tita. Serena, makinig ka. Tama na ang pagpapanggap. Huwag niyo na kaming gambalain. Kung haharasin niyo pa ang asawa ko, ipapadala ko kayong lahat sa Africa nang walang pag-aatubili. Handa na ang hapunan. Kain na. Tingnan niyo ito. Mahal, napakapalad ko. Ang mga pang-araw-araw na gawain. Kasama ka at si Xiao Nuomi. Ito ang pangarap kong buhay. Mahal, salamat. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Dahil pinili mo ako at tinanggap mo kung sino ako. Nagiging malambing na naman si Daddy. Kain na tayo. Simulan na natin lahat.